Na-topic na natin about platform business model, about software business model, about distribution, about manpower. Na-topic na natin about licensing business model. Ngayon naman about franchising business model. At ang example ko para sa inyo mga kanegosyo, McDonald's. Imposibleng walang nakakilala dyan mga kanegosyo. Eto kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Paano lumaki ang McDonald's, mga kanegosyo? Kwento ko lang yung background ko about sa pagninegosyo. Way back 2020, mga kanegosyo, nung pandemic, halos 95% ng negosyo na malapit sa school puro nag-close o puro nalugi. Dahil almost 2 years din na online class yung mga estudyante at walang face-to-face class. At isa na ang sari-sari store ko na nalugi nung 2020 nung pandemic. Pero naitawid ko pa siya hanggang 2021. Pero hindi na talaga kaya. Ang sunod kong nalugian na negosyo is barbecuehan, mga kanegosyo. Hindi pa ako familiar dito sa mga focus in one, hindi ko pa alam 'yan, yung mga community ng mayaman. Hindi pa rin ako familiar dito kung paano i-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Tulad ng ginawa ni McDonald. In-applyan niya yung negosyo niya ng franchising at land. Yes, mga kanegosyo. Pinasok din ni McDonald or ni Sir Ray Kroc ang pagninegosyo ng land or ng lupang kinakatayuan ng McDonald's. Kwento ko lang yung background ng McDonald's, mga kanegosyo. Tinayo to ni Sir Dick and McDonald's. Magkapatid tong negosyante, mga kanegosyo, sa US. Si Sir Ray Kroc, mga kanegosyo, salesman lang siya. Hindi siya yung original na founder ng McDonald's. Pero siya yung dahilan kung bakit lumaki ang McDonald's. Si Sir Dick or Richard James at si Sir Mac or Maurice James McDonald. Nung naitayo nila yung McDonald's, mga kanegosyo, hindi sila pabor na ipa-franchise yung negosyo nila dahil sabi ni Sir Dick McDonald, nawawala daw yung quality ng service ng McDonald or nasisira. Pero nang dumating si Sir Ray Kroc sa buhay ni Dick and Mac McDonald, napapayag na rin ni Sir Ray Kroc itong magkapatid, mga kanegosyo. Pero close-minded sila na gusto ko dito lang sa lugar na to yung McDonald. Ayoko nang palakihin siya or ipa-franchise pa siya. Kasi kumikita naman tayo. Pero yung vision ni Sir Ray Kroc sa McDonald, mga kanegosyo, is magtayo ng McDonald's sa bawat lugar or bawat city sa US. Pero hindi ganun yung vision ng magkapatid na McDonald's, mga kanegosyo. Hindi masama yung magkapatid na McDonald's or hindi rin masama si Sir Ray Kroc nang buy-out niya yung magkapatid na McDonald's. Kahit hindi siya yung original na founder. Pero mga kanegosyo, lalong lumaki ang negosyong McDonald's nung in-applyan nila ito ng franchising business model. Hindi na kumikita
ang mga may-ari ng McDonald's sa pagbebenta ng French fries per se, ng spaghetti per se, kumikita na sila sa franchising fee ng magpa-franchise nung McDonald's. Malugi man o hindi yung magpa-franchise, yung franchising fee hindi na nila marerepand yun. At dahil sa vision ni Sir Ray Kroc, mga kanegosyo, sa McDonald's, kaya lalong lumaki yung McDonald's, mga kanegosyo. Kaya napunta sa land na negosyo ang McDonald's. Kasi sa bawat na itatayo na franchise ng McDonald's sa Amerika, automatic bibili ni Sir Ray Kroc yung lupa at ipapa-lease niya yon sa franchisee sa magpa-franchise ng McDonald's. 20 years, after 20 years, balik na sa akin yung lupa ulit. At sa daming pagmamay-ari ng land ng McDonald's, sa bawat nakatayong McDonald's sa Amerika, kaya lalong bukod sa franchising, napunta din sa land business si Sir Ray Kroc. Kaya mga kanegosyo, kung nagsisimula ka palang magnegosyo, focus in one, hanapin ng community ng mayaman, gawin din natin yung ginawa ng McDonald's kung paano to lumaki. Kung i-scale up yung negosyo natin tulad ng McDonald's sa franchising business model, kung hindi man franchising, distribution, manpower, licensing, platform business model, software business model. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka na rin sa akin, comment ka lang McDonald's, heart mo na rin tong video ko. At bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.